Ate, tuwang-tuwa ako ngayon kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon para bumisita sa isang fish cage. Oo nga Kuya Brian, mabuti talaga at may nag-imbita sa atin. Napakagandang oportunidad ito para makapag-obserba at makakuha ng praktikal na kaalaman tungkol sa pagpapatakbo ng fish cage, lalo na sa pagkukwenta ng puhunan at kita. Malaking karagdagan ito sa ating natututunan. Si Sir Marlon Silvestre pala yung nag-imbita sa atin. Gusto ipakita yung fish cage ng kanyang pinsan. Ang ganda dito, Ate Do. Parang ang sarap ma-experience ng mga gusto lang mamasyal. Talaga, Kuya Brian. Pero pakiramdam ko, mas mainam na may mapulot ding aral at kaalaman ang mga nanonood sa atin. Oo naman, Ate Do. For sure may mapupulot na aral yung mga manonood natin. Kuya Brian, ano naman ang mga ikinwento sa iyo ni Sir Marlon Silvestre at ng kanyang pinsan? Nakalimutan ko na. Kaya nga katulong kita para malaman mo rin. Ha, 3,000 na bangus ang laman ng bawat fish cage. Inaalagaan nila ito sa loob ng 4 na buwan. Pagkatapos, ibinibenta nila sa halagang 200 piso bawat kilo. Umaabot ito ng 1 tonelada o higit pa paminsan-minsan dahil may 2 hanggang 3 isda na bawat kilo depende sa laki. Ano sa palagay mo, Ate Do? May kinikita kaya sila? Oo naman, Kuya Brian. Malaki pa rin ang kinikita nila. Kung bibilangin, ang kabuoang benta ay umaabot ng 200,000 piso bawat kulungan. Kahit ibawas ang gastos sa pagkain na nasa higit kumulang 70,000 piso sa loob ng 4 na buwan, mayroon pa ring natitirang malaking tubo. Kaya talagang sulit at kumikita ang ganitong pag-aalaga. Paano mo nasabi? Sige, simple lang ang pagkwenta. Sa isang kulungan, 1,000 kilo pinarami ng 200 piso katumbas 200,000 piso kabuo ang benta. Gastos sa pagkain, humigit kumulang 70,000 piso sa loob ng 4 na buwan. Tubo, 200,000 piso, 70,000 piso katumbas 110,000 piso. Kung 2 kulungan naman, kabuo ang benta katumbas 400,000 piso. Kabuo ang gastos katumbas 180,000 piso. Kabuo ang tubo katumbas 220,000 piso. Kaya kahit ibawas ang lahat ng gastos, malaki pa rin ang natitirang kita. Paano naging 90K yung expenses sa feeds? Magandang tanong. Ang 70,000 piso ay pangunahing para sa pagkain ng isda. Ganito ang simpleng pagkwenta. Presyo bawat sako ng kompletong pakain, 1,500 piso. Sa loob ng 4 na buwan, karaniwang nakakagamit ng humigit kumulang 60 sako. 60 sako pinarami ng 1,500 piso katumbas 70,000 piso. Bukod dito, kasama rin dito ang maliliit na gastos tulad ng kaunting pampabuti ng tubig o gamot kung kinakailangan, mga kagamitan sa pagpapakain. Kaya't tama lang itong tantiang halaga para masiguro ang maayos na paglaki at kalusugan ng mga isda. Parang mali naman yung competition mo, Ate Do. Ang narinig ko kanina isang sako daw bawat araw yung feeding sa bawat cage. Ano ka ba, Kuya Brian? Malapit na yan anihin. Noong una at 2 buwan pa lang, hindi naman talaga umaabot ng 1 sako bawat araw ang kinakain yan. Unti-unting tumataas ang pagkain habang lumalaki ang isda. Unang buwan, mga 1/4 hanggang kalahati sako lang bawat araw. Ikalawang buwan, mga kalahati hanggang 3/4 sako. Ikatlo at ika-4 na buwan, dito lang umaabot ng buong sako bawat araw. Kaya kapag pinagsama-sama, nasa humigit kumulang 60 sako lang ang kabuuan, at hindi 120 sako tulad kung buong sako na agad mula simula. At least magkakaroon ng konting idea yung mga manonood natin.